So, ayun na nga po, meron akong i-share sa inyo kasi ito is binigay sa akin to ni Laupan. O, 'di ba? First time may nagbigay sa akin ng mamahalin na food. Sigurado mahal ito eh. 'Di ba? Kasi beef ito. O, 'di ba? Nakakatuwa lang kasi alam niyo na, ayan na naman. Magkukumpara na naman ako, magagalit na naman kayo. Pero hindi ko talaga maiwasan magkumpara. Kasi nga, dun sa mga ex-employer ko, dun sa 1 year, 1 month, doon lahat ng trabaho ginagawa ko. Dito naman is alaga lang talaga ng matanda. Nagbabantay lang ako kay Lola. Kumbaga, nagagampanan ko yung trabaho ko as a caregiver, ganun. Doon kasi sa sa mga ex ko naman is talagang all around. Alam niyo yun, all around yung trabaho. Maglilinis, maglalaba, magtutupi. Ngayon, hindi ko na yan ginagawa. Yung magtupi ng mga damit ng employer, yung maglagay ng damit sa mga aparador, hindi ko na yun ginagawa kasi nga, personal use na nila yun. Yun ang sabi sa akin. Pero sinabi ko dito na dati kong trabaho yan. Oh, tumanon sila. Dito hindi pwede yung ganyan kasi personal use na namin yan. Nakakahiya sa'yo. Ganon. O, diba? Nakakatuwa lang kasi ibang-iba na talaga yung buhay ko. Buti na lang talaga maraming nag-comment. Tapos marami akong, may mga kaibigan na nagmalasakit sa akin na hindi ako sinukuan na, umalis ka na dyan, umalis ka na dyan. Alam nyo kaya ako hindi umaalis? Kasi nga, 14 years na ako dito sa Taiwan. So ngayon, ang iniisip ko, baka pag umalis ako dun sa employer na yun, is hindi na ako mahahanapan ng broker ko ng JO. Pero nagkamali ako kasi hindi niya rin ako pinabayaan. Tignan nyo, natambay lang ako ng 6 days sa shelter. Kung baga, pinagtrabaho niya ako agad. Grabe din no, saludo din ako sa broker ko na yun. Kahit na reklamo ako ng reklamo sa kanya, we will see what happen next, we will see what happen next. Pero, nung nawalan na talaga ako ng trabaho, hindi niya rin ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng shelter, binigyan niya ako ng pagkain, 3 times a day. Wala akong masabi. Kaya, saludo din ako sa broker ko. And, wala siyang hiningi kahit piso sa akin. Since nakilala ko siya, hindi siya humihingi sa akin ng kahit na ano. Wala siyang hinihinging bayad. Kung baga, kung ano lang yung relationship namin between me and sa kanya, yun lang. Wala nang iba. So, nakaka-proud din siya. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung sino siya, basta mabait siya. And, kung nakikita niya kasi na kaya ko yung trabaho eh. Nakikita niya kasi na mabait akong tao, na kaya kong tiisin lahat. Kaya sabi niya sa akin, okay lang yan. Pero minsan nagalit ako sa kanya kasi parang pinapabayaan niya ako kahit anong yung reklamo ko, hindi niya pinapansin. Pero nung nagkasama kami, kasi nag-uusap kami mula from Sanchong to papunta dito sa Beito. Kasi dinala niya ako dito nung April 27. Nag-uusap kami sa Carian. Sabi ko, mabait pala tong broker na to. Oh, 'di ba? Sa kanya ko nalaman na si Lola is nasa home care na sa nursing home na. Kasi meron siyang dinalang Indonesian pero 2 to 3 days lang, hindi rin nagtagal. Kaya yun, sinabi din ng broker ko na walang magtatagal sa inyo kung ganyan yung proseso nyo na palipat-lipat yung welaw ninyo. O, diba? Ang bait. Nababaitan ako sa aking broker. Pero, secret ko na lang yun kung sino. Yee!